Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Gemini mula November 16 to 30, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, dito na. Ito ang last deck. Pwede rin naman na panoorin nyo rin yung sun, moon, at rising signs nyo. Kasi who knows, baka alin man dun ay mag-resonate na sa inyo. Diba to? Flip-flip na sila. King of Swords. Kasi ang dating sa akin, may nag-daydream dito. O para siyang wishful thinking tungkol sa taong hindi na niya nakakausap. At mukhang mag-grant yun. Okay? Wish granted. Kasi darating tong person. Tingin ko applicable to sa babae. Babaeng tao o lalaki pero introvert. Ito, darating na yung tinatry nilang i-manifest na someone na hindi na nila nakakausap. Ang bilis ng reading, so dagdagan pa natin. Ibang senaryo. The Hermit, Four of Wands, Knight of Swords. Ten of Wands. Well, para siyang dikit eh. Mukha siyang dikit. Umulit lang eh. Kasi ang dating may reconnection na maaring mangyari. Ang problema, ito, Ten of Wands. May stress yung someone na nagde-desire ng reconnection. Na para bang sana hindi na lang niya minanifest yung taong gusto niya makausap ulit. Kasi hindi na sila nag-uusap. Kasi may something o sitwasyon na magkukos para ma-stress siya dito, ma-pressure. Parang may papagawa siguro yung lalaki sa kanya na hindi niya pala kaya. O pipilitin niyang kayanin. May stress siya dun sa lalaki, tingin ko. Ito yung lalaki, ito siya. Ito yung babae. So again, ang bida dito ay babae. Babaeng tao. Pwede rin sa lalaki, pero introvert siya. So ito yung bida kayo to, na yung person nyo, may stress kayo sa kanya. Siguro dahil matigas ulo niya, may gagawin siyang hindi nyo magugustuhan, may papagawa sa inyo na mahirap, na para bang wala kayong ibang choice kundi kayanin. Ganon. Parang ang toxic ng energy na sana hindi na lang minanifest. Kasi mas maganda pa nung hindi minamanifest. Peaceful yung buhay ng babae.
Although miss niya, pero ang maganda, wala yung toxicity. Kasi nung dumating yung lalaki, ayun, bumalik ulit yung toxicity. O mas lalo pang naging mahirap yung sitwasyon. Na parang magre-regret lang yung babae. Kaya wag na sanang i-manifest. Yun yung intervention natin dito. Para hindi na magdusa yung babae. Kasi nakikita na natin yung hinaharap. So, para ma-reverse yan, wag na i-manifest, di ba? Yung someone na gusto nilang makausap pa ulit sa future. Kasi mukhang mag-grant yun. Yun nga lang, imbis na happiness ang dala ng lalaki o ng person nila, toxicity. So, para malaman natin kung para sa inyo ba itong reading o hindi, ito ang clue. So, yung clue natin, pwedeng tumama sa inyo mismo, nanonood, o dun sa person nyo. Okay? Kung para sa inyo man to, ang reading. Australian. So, may someone na may lahing Australian o nasa Australia. O para silang nasa Australia. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Nicely dressed. Maganda manamit. Babae. Sabagay, babae naman yung bida dito. Diba? O lalaki pero introvert. Europe. Kanina Australia. Ngayon Europe naman. O British siguro kasi British to. Di British din to. May lahing British. So, may someone na may lahing British o foreigner siguro. Kasi kung di nasa Australia, nasa Europe, may someone na nasa ganung mga lugar. O baka kayo mismo ay nasa lugar na yon na sinabi ko. O may lahi. So, may someone na may lahing Australian o European. O baka babae. Lahat to. Energy ng babae. Pwede rin ganun. So, case-to-case basis. Brunette. So, brown ang buhok. O mapula yung buhok. Orange. O parang ano siya, reddish brown. So, parang orange nga yung buhok. Ito, Hispanic naman ngayon. No? So, again, general reading naman to. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kasi puro lahi na yung lumalabas dito. Oh. Kanina, Australian, European, ngayon, Hispanic o Latino. O baka nasa lugar na yan. Hindi ko alam kung saan bansa ba itong Hispanic o Latino. Baka nasa ganyang bansa. Yung iba sa inyo o yung person nila. O silang dalawa. Red attire. So, may someone na mahilig sa red na damit. Maputi. Anyway, zodiac sign. Dito tayo sa zodiac sign. Zodiac sign ng person. Ng Gemini. So, kung di man nag-resonate sa inyo to, ito. May zodiac sign pa tayo. Sagittarius. Taurus. Ano to? Saturn. Capricorn o Aquarius. Ano to? Mensahe. Well, ano to? On and off connection. Posible. Baka yun na yun. Yun yung magiging problem ng babae. Kasi darating, magre-reconnect sila di ba? Tapos mawawala na naman yung connection nila. Pwede rin kasi magkakadikit silang lahat. Na yun yung problem. Magiging problem ng babae.
darating yung lalaki o yung person niya, tapos mawawala na naman. Ganun. O i-go siya. Parang on and off connection. O mag-aaway sila. Kaya naghihiwalay ulit sila ng landas. So, case-to-case basis. Pero more like, on and off connection to. Kasi yung butterfly, hindi siya nag-stay sa isang bulaklak, diba? Pupunta siya sa iba-iba pang bulaklak. So, ganun yung ganun yung eksena. O, eto message. So, isipin nyo, message, butterfly. Para siyang pawala-walang connection, di ba? Ngayon, mag-uusap. Bukas, hindi. Ganon. Walang stable time para sa isa't isa. Walang consistency. So, mala social butterfly yung person nila. O, hindi nagsiseryoso. Ganun eh. Ganun yung energy niya. Wala siyang commitment. Gusto niya ng freedom. O, ayun nga. Hindi nagsiseryoso. Ayaw ng commitment. Ano pa ba? O, mabubuo dito. Sakit na ulo ko. O, baka mabuntis sila. O, mabuntis tapos tatakbuhan. Oh my God. Pwede rin ganun, actually. O baka mag-lead to sa friends with benefits, situation, o situationship. Kung ididikit-dikit natin yung eksena dito. Impulsive yung person kasi nung babae, nung bida, which is nakakainis, di ba? Unpredictable. Di mo mahulaan ang susunod na eksena o gagawin ng person niya. O walang isang salita. Pwede rin ganun. Pero ang masama yung walang responsibility. Unreliable. Na kung ano mang mangyari sa connection, tatakbuhan. Ganun. So, lalo na kung mabuntis, di ba? Tapos tatakbuhan. Na may stress, maigi yung babae. Oh my God. Kaya maganda nga talaga, wag na i-manifest ang taong to o else katakot-takot ang problemang haharapin niya. Nasa una lang masaya, bandang huli, magsisisi siya na sana hindi na lang sila nag-reconnect. Okay? Anyways, at na-eksena dito. O pwede rin naman kung hindi sila dikit. Baka may mamit yung iba sa inyo. At yung mamimit nyo ay someone na unreliable nga. Pawala-wala. O flirty lang, ganun. Na parang mapa-friend zone yung iba sa inyo. Ganun yung eksena. Whether kayo yung makaka-experience o kayo yung gagawa nung sinasabi ko. Parang paasa, ganun. Anyways, sabi dito, whom do you need to forgive? Sino daw ang kailangan nyong patawarin? As you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. So kapag daw nag-forgive kayo, dun pa lang darating o magkakatotoo ang mga wish ng iba sa inyo. Kaya pala, whom do you need to forgive? Kailangan nyong alisin ang galit o pukot sa puso nyo. Kasi dun nyo mapapansin na parang dumarating yung mga blessing. Yun siguro yung reward. Dahil sa effort nyo na mag-forgive. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.